Amen. So purihin po ang ating Panginoon Diyos sa buhay at pwede bang batiin muli natin ng magandang umaga ang ating mga katabi, no? Pwede natin sabihin na mas maganda pa sila sa umaga. Amen. Nakakaganda mga kapatiran po natin, no? Mga kasamaan po natin dito sa ating panambahan, no po? At nakakatuwang isipin. Ayan, praise God. Hallelujah. Ay, naragdag. Ayan. So, tayo po, no, ay nakabasa ng salita ng Panginoon Diyos. Nakita natin po, no, sa Acts chapter 8, no, Acts chapter 8 verses 26 to 40. So, muli po, no, tayo po ay nasa series po na tinatawag na Living the Mission. Pwede bang sabihin nyo, Living the Mission? Amen. So, Living the Mission, no, nakita po natin na ang pamumuhay sa misyon na pinagawa sa atin ng Panginoon Diyos. Kasi hindi lamang po tayo nananatili na walang purpose sa buhay. At naniniwala ko, lahat po tayo may purpose. Amen? Lahat po tayo may purpose at ang purpose na yun is for us to live the mission of the Lord sa ating buhay. Amen? Pwede ba sabihin niyo mission? Amen. Dahil tayo po ay may mission, dapat makita po natin yung mission na yon ay pinagawa sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya nga sabi niya sa Matthew chapter 18, verse 19 to 20, and we can include the verse 18, na all the authority has been given to Him. No, kay Jesus Christ, binigyan ng authority ang ating Panginoong Hesus for us to go and make disciples of all nation. Amen po ba? So tayo po, we are not just living by ourselves. Hindi po tayo namumuhay lang dapat na para at sa atin lamang sarili. Amen po ba? Tayo po ay namubuhay para tumulong sa ating pamilya, tumulong sa ating mga kaibigan, sa mga kapwa-kapatiran, sa mga taong nasa paligid natin na nangangailangan po ng tulong. Amen po ba? At hindi lang po yung tulong po na yun. Naalala ko po nung Friday, pinag-usapan namin yung greatest blessing na matatanggap natin sa Diyos. Amen? At yung greatest blessing na yon is yung salvation. Amen po ba? Hindi man tayo mabigyan, o wala man tayong salapi na matanggap sa Panginoon Diyos, hindi man tayo makatanggap ng healing, ngunit ang salvation ng Panginoon Diyos, yung pagbabago sa atin ng Panginoon, ay ang pinaka-greatest blessing na matatanggap natin sa Diyos. Amen? In fact, sinabi ng Panginoon Diyos na ito ay gift. No, the gift of God is eternal life through Jesus. Amen po ba? It is a gift, libre, wala tayong binayad, wala po tayong requirements na kailangan gawin. All we have to do is just to accept the gift. Amen po ba? And that gift is Jesus Christ. Amen po. Now, kaya po, ang ating title po na pag-uusapan po, kasi ito pong natin, no, ang ating buhay po, no, dahil tayo po ay may mission. Ang una pinag-usapan na reaching out together. Tama? Pinag-usapan natin na sa pamamagitan ni Ate Mika to reach out together. Na magkakasama tayong mag-reach out sa ating mga katabi. Pwede bang hawakan mo yung katabi? Abot mo ba yan? Amen? Hallelujah. Tayo ay reaching out together. Magkakasama tayo to reach out them, no? Kamustahin sila, kung ano nangyayari sa buhay nila, and maipanalangin natin sila. Amen po ba? And pangalawa, no, napakahalaga, pag tayo po ay mamumuhay sa misyon na pinagawa sa atin ng Diyos, sabihin natin ang katotohanan. Amen po ba? Sabihin nyo nga katotohanan. Amen. At ang katotohanan ay hindi maganda, ay hindi masarap. No? Minsan ang katotohanan masakit. Sabihin mo nga sa katabi mo, masakit. Amen, masakit. No? The truth hurts. Pero ngayon po, ating pag-uusapan po, ngayong umaga pong ito is ready to share. Amen? Sabihin nyo, ready to share. Pwede bang basahin po natin ang ating title? 1, 2, 3, go. Ready to share. Amen po ba? Naalala ko, mayroon pong in-interview na isang lalaki na in-interview po siya sa isang TV show. At nung tin-interview siya, sabi niya, kasi itong lalaki na to very successful. No, marami, kinakilala siya. Ngayon po, kinausap siya ng interviewer. Sabi niya, ang tanong niya, Sir, ano po yung greatest regret niyo po? Ano yung pinaka-pinagsisisihan niyo sa buhay ninyo? Okay? So, sabi, nung tinanong siya, ano pinagsisisihan niya sa buhay niya, ang pinagsisisihan niya daw, hindi siya nakinig sa kanyang mga magulang.
Okay? Hindi daw siya nakinig sa kanyang mga magulang. Tapos tinanong ng reporter, ano yung mga sinasabi ng mga magulang mo na hindi mo pinakinggan? Amen? Andyan pa ba kayo? Amen? Wala siyang masabi kasi hindi nga siya nakikinig. Ayan. So, kaya mga kapatid, kung hindi tayo nakikinig sa oras po na ito, wala tayong may share. Amen po? Paano natin may share si Jesus Christ kung hindi tayo nakikinig? Kaya po, lahat po tayo, no, tinawag ng Panginoon just for us to hear the Word of God and to share the Word of God. Amen po ba? Kaya tanungin mo yung katabi mo, handa ka na bang makinig? Kasi wala kang ma-share kung wala kang maririnig. Amen po ba? Amen. Ngayon po, no, tayo po lahat ay tinawag para mag-share. No? Kasi tayo po ay tinawag ng Panginoon to share the gospel. No? Napakahalaga po niyan. And dito po, no, sa ating buhay, ang tanong, ready ka na ba talaga? Tanungin mo yung katabi mo, ready ka na ba talaga? Amen? Ready ka na ba talaga? No? Dumating na ba sa point ng buhay niyo na meron ka ng shesheran? Alam mo, may opportunity, pero hindi mo ma-share si Jesus sa kanyang buhay. Natatakot ka na baka ma-reject ako eh. Baka mapahiya ako. Baka pag sinare ko si Jesus Christ, baka magkaroon pa kami ng diskusyon. No, baka kasi hindi kami magkaintindihan. Hindi. Pastor, kasi Japanese eh. Hindi kasi ako marunong mag-Japanese. Amen? Dumating na ba sa point ng buhay natin na meron tayong kailangan nating i-sharean na kaibigan natin, nakakasama natin sa trabaho. Amen? Nakakasama natin sa buhay, pero hindi natin ma-share kasi natatakot tayo. Amen? Ready na ba talaga tayo to share the gospel? Amen po. So, kaya alam mo kung paano mo nakilala si Jesus, alam mo kung paano i-share. Sometimes hindi mo ma-share kasi nga natatakot ka. At marami tayong mga haka-haka o yung mga nararanasan nating takot sa ating buhay. But mission isn't about being perfect. Amen po ba? Yung pag-share natin ng gospel, hindi kinakailangan perfect. Diyan pa ba kayo? No? Ang pag-mission is about being ready. Sabihin nyo nga, ready. Amen. So, sa oras po na ito, dinideklara po natin sa oras po na ito na tayo po ay hihahanda ng Panginoon Diyos na maging ready sa lahat ng bagay. Amen po ba? Amen? Na hindi na po tayo a-attend lang dito para lang makumpleto natin yung attendance natin. Bagkus tayo po ay ini-equip natin ng ating sarili sa salita ng Panginoon nang sa ganun ma-share din natin ito sa iba. Amen po ba? Parang ayaw niya. Amen po. So, God is not looking for expert. Hindi niya kailangan expert ka sa ganitong bagay. He is looking for people who say, "Here I am. Use me, Lord God." Andito po ako, gamitin niyo po ako. Amen? Hindi niyo kailangan maging magaling magsalita. Amen? Andyan pa ba kayo? Hindi niyo kailangan kabisaduhin muna yung buong Bible bago niyo i-share. Amen? Sapat na yung naranasan mo si Jesus Christ sa buhay mo at yun yung ibabahagi mo sa Kanya. Amen? And you are willing to be used by God. Na Lord, nandito ako, gamitin niyo po ako. O parang ayaw niyo magpagamit sa Lord. Okay lang ba kayo? Amen po ba? So, ngayon po, sa context po ng ating pinag-uusapan, kung nabasa po natin yung ating teksto, na nung mga unang panahon, ito po yung Book of Acts, na nangyayari. So, nag-i-spread na ng mabilis yung salita ng Panginoon Diyos, yung gospel. Na i-share na ng mga early Christians, yung salita ng Panginoon, napupunta na sa ibang tao, marami na silang na-share at nagkaroon ng itong mga na-sharean yung mga taga-Samaritan, nagkaroon ng revival. So believers being scattered because of persecution kasi pinapatay na sila. Lahat ng mga nakakilala sa Panginoon, no? Pine-persecute po sila, but instead of hiding, they're preaching whatever they go. So kaya nga nagkaroon po sila na nakita po natin si Philip. Sino po nakakilala po kay Philip? Hindi po yun yung sigarilyo, ha? So, makikita po natin si Philip na disipulo ng Panginoon Diyos, faithful servant na naging part ng revival ng Samaritans. So, nagkaroon ng revival sa Samaritans and after that, napakarami ng tao na nakakilala doon sa mga Samaritano.
No? Dahil sa pamamagitan ng mga apostol po na ito. So si Philip po ang isa sa ginamit po. So parang kung makikita po natin, imagine niyo nagkaroon ng crusade, parang may nag-aaway ba sila doon? Okay ba? So nagkakaroon po, no, mga kapatid, ng revival. Sabihin natin nagkaroon ng crusade. Sino po nakakaalam ng mga crusade? Diba? Nagkakaroon ng mga malawakang pag-share ng Word of God at marami ang nakakilala. Amen po ba? At kung papipiliin po natin ng bawat isa sa atin, sa mas marami ang makakakilala doon sa isang nakakakilala. Sino po ang agree? Siyempre, mas agree tayo doon sa mas marami yung mga tao nakakakilala. Tama po ba? Pero sometimes, dumadating tayo sa point na, ay, isa lang naman to. Isa lang naman tong sharean ko. Amen po ba? Hindi naman siguro makaka-apekto to. Hello po. Minsan nakikita po natin yung marami is mabuti kaysa doon sa isa. But mga kapatid, sa mata ng Panginoon Diyos, kay marami kay isa, napakalaga na tayo po ay nagpapagamit na magbahagi ng salita ng Panginoon Diyos sa kanila. Amen po ba? So you don't have to be a preacher para makapag-share ng Word of God. Hello po. You don't have to be a teacher ng isang malaking pamunuan para ma-share yung gospel. Hindi po. Sometimes meron tayong mga nasa katabi lang natin, meron tayong mga katrabaho na dapat natin sharean pero hindi natin ma-sharean. Hello po. Amen? So dito po si Philip, nakakatuwa din. Sadly, sabi, God sent him away from the crowds. Galing sa maraming tao at biglang inutusan siya ng Panginoon Diyos para kausapin yung isang tao. Hello po. Dito po makikita po natin yung conversation po nila ng taong ito na tinatawag na isang eunuch. No, God uses ready people to reach a lost person. God's mission isn't always about crowds. Sometimes it's about one person. Sabi nga ng Panginoon Diyos, isang kaluluwa yung makakilala sa Panginoon nagdidiwang kalangitan. Amen po ba? Amen? So kaya po ma-appreciate natin yung mga moment na makapag-share tayo ng gospel sa mga tao kahit na iisa yan. Amen po ba? Ang tanong, ready ka na ba? Tanungin mo ulit yung katabi mo, ready ka na ba? Amen. So, unang-una makikita po natin yung willingness na siya po ay magamit ng Panginoon. So makikita po natin sa verse 26 to 27. Ang sabi dito, now the angel of the Lord said to Philip, na si Philip, ang sabi dito, rise and go toward the south to the road that goes down beyond Jerusalem to Gaza. This is a desert place. And he rose and went, and there was an Ethiopian, a eunuch, a court of official of Candace, queen of Ethiopians, who was in charge of all treasure. He had come to Jerusalem to worship. Amen po. Napakaganda po kasi inutusan siya ng Panginoon Diyos. Amen. Nasabi, the angel of the Lord said to Philip, inutusan siya, sabi, tumayo ka at pumunta ka doon sa south. So papunta sa lugar ng Jerusalem to Gaza. So sabi dito, this is a desert place. So pag sinabing desert place, walang masyadong taong dumadaan. Ibig sabihin, ibibihira. No? Ibibihira yung mga pumupunta o bibihira yung mga tao. So pinapunta siya. Ang sabi niya, tumayo ka at pumunta. Maybe si Philip nakahiga that time. Siguro natutulog. Biglang pinatayo ng Lord, anak, bumangon ka. Rise up. And pumunta ka doon sa lugar na yon. Hello po. Sino po dito yung mga tulog pa? Say amen. Amen. Tulog pa spiritually. Amen po ba? O minsan natutulog, ang hirap kaya bumangon, pastor. Amen? Ang hirap kaya bumangon sa umaga. Amen? So, rise up and go. Sometimes, makikita po natin, it requires effort. Amen? Para tayo magpagamit sa Lord. Hindi pwedeng natin sabihin na, Lord, ready ako magpagamit sa Lord. Lord, ready ako magpagamit sa iyo. Pero nung ginagamit ka na ng Panginoon, ayoko na. Nahihirapan na ako, Lord. Lord, ang hirap naman pala sumunod sa iyo. Amen? Ayoko na. Hello po. So, dito po na makikita po natin na sinabi, tumayo ka at magpagamit. At nakakatuwang isipin, this is a desert place. Walang masyadong pupunta, maybe walang idea si Philip at that time, kung may shashiran siya o hindi. At sabi dito, and he rose and went.
Hindi niya sinabi, Lord, pwede bang bukas na? Pwede bang maya-maya ng konti? Mga sino ba dito yung mga pag inutusan mamaya? Ako lang ba? Amen? Yung mamaya na. Pwede pa naman yan mamaya. Hello po. Amen? So sabi dito, he rose and went. Bumangon siya at pumunta. Right after na inutusan siya ng Panginoon Diyos, pumunta agad siya. Hello po. Gaano po tayo kawiling magpagamit sa Panginoon na to the point na inutusan ka ng Panginoon Diyos, biglang sumunod ka na agad. Lord, I am ready. Hello po. Hindi niya sinabi mag-train ka muna. Hindi niya sinabi magkabisa ka muna ng ganito. Amen? Hindi niya sinabi magdasal ka muna ng maraming ganito. Kasi willing siya magpagamit sa Lord eh. Andyan pa ba kayo? Maybe he is already equipped by the Lord, pero mga kapatid, sometimes it is kontento na po ang Panginoon Diyos sometimes na tayo po ay nakakilala sa Panginoon at yun yung na-share natin sa kanila. Alam niyo po, sa ating buhay, nung tinawag siya ng Panginoon Diyos, immediately pumunta na agad siya. Be willing and go where God sends you. Kung saan tayo tinawag ng Panginoon Diyos. Ang sabi dito, the Philip didn't ask questions na, Lord, bakit ako? Lord, why me? Hello po, hindi niya sinabing bakit ako? He didn't negotiate na, Lord, pwede bang sa ibang daan na lang? Pwede bang sa, yung medyo maraming tao para naman sulit yung pag-share ko? Andyan pa ba kayo? Hindi niya sinabi yun, pero ang ginawa niya, basta pupunta lang po ako, Lord. He just went. Amen po ba? He just went doon sa lugar na pinapagawa ng Panginoon. And sometimes God will lead you doon sa unexpected place na pwede tayong dalhin ng Panginoon Diyos. A desert road. Amen? A quiet conversation, a one-on-one moment that no one else sees. Amen po. Sometimes dadalhin tayo ng Panginoon Diyos sa kung saan nakakausap natin yung isang tao ng private. Hello po. Ulitin ko po, hindi mo kailangan maging pastor para makapag-share ng Word of God. Hello po. Sometimes sapat na yung nakakausap mong isang tao para ma-sharean sila. Yung tipong pagpunta mo ng Coen, may nakita kang isang tao, pwede mo sharean. Lord, hindi naman ako magaling mag-Japanese, paano ako mag-share? Punta ka sa isang second-hand street dito o second-hand store. Pagpunta mo doon, maraming Pilipino doon. Tagalog ka lang ng Tagalog, may maririnig kang Pinoy doon. Then sharean mo. Uy, saan ka nakatira? Diba? Pwede mo umpisan sa little conversation. Po? Sometimes hindi natin kailangan magkaroon ng break sa prayer meeting, sa Bible study para lang tayo makapag-share ng Word of God. Po? Meron po tayong maraming opportunity to share. Hindi natin kailangan marami. Sometimes yung private pa minsan yung pinaka-effective. Amen? So, naalala ko nung kami po ay nag-uusap ni Kuya Albert habang bumabiyahe po papauwi. Yung napag-usapan namin is about the knowledge and wisdom. Kasi hindi pwede sa ating buhay, hindi pwedeng knowledgeable lang tayo, pero hindi natin ginagamit yung knowledge. Hello po. Amen? Maraming gumraduate ng engineer, ng architect, pero pagka-graduate, biglang nagiging crew sa isang fast food restaurant. Amen po ba? Sayang yung sayang yung pinag-aralan, hindi nagamit. Kaya nga po nung pinag-usapan namin yung knowledge and wisdom, ang pagkakaiba po ng knowledge and wisdom is yung knowledge is yung kaalaman na nakukuha mo, natututunan mo sa buhay mo, and yung wisdom is yung paano mo ina-apply yung knowledge na natutunan mo. Amen po ba? Ngayon po, kung sa ating buhay, hindi pwedeng alam lang natin na kaya natin mag-share, pero kailangan tayo po ay nag-share ng gospel. Amen po ba? Hindi lang pwedeng alam lang natin yung mga bagay na ito. Hindi ko sinasabing hindi kailangan yung knowledge. Hello po. Hindi ko po sinasabing walang kwenta po kung mag-aaral kayo. Hindi po. Ang sinasabi ko po, may apply natin yung gospel o yung natutunan natin sa Panginoon Diyos. Amen? Kaya nga tayo po ay tinawag ng Panginoon for us to share the gospel. I-share natin. Amen po ba? Andyan pa ba kayo? Parang ayaw nyo. Amen? Kung mga mabubuting bagay nga, ang sarap-sarap i-share. Tama? Naalala ko nga, pag nagkakasharean kami, oy, may magandang spot doon na maraming isda makukuha. Share, ang sarap i-share agad eh. Tara, pwesto na agad tayo, kunan na natin fishing rod, mag-fishing na tayo. Amen po ba? Amen?
Pero sa atin, no, sa ating buhay, no, sa atin, na tayo po, no, tinawag ng Panginoon Diyos, i-share natin yung gospel sa kanila, ay merong mas mabuting balita ang Panginoon Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Wag na tayo lumayo. Meron tayong mga pamilya. Amen po ba? Meron tayong mga pamilya na pwede natin sharean. Pwede natin i-share yung gospel sa kanila. Amen po ba? So don't wait to understand everything. Amen? Wag po natin antayin na maunawaan natin lahat ng yung mga malalalim na bagay sa Bible para lang mag-obey ka sa Panginoon. Amen po ba? Being ready starts with being willing. Amen? Ang tanong, willing ka ba, kapatid? Tanungin mo yung katabi mo, willing ka ba? Kasi pag willing ka, andun na yung gusto mong mag-aral eh. Andun na yung pag willing ka, gusto mong aralin yung paano mag-share. Lord, anong isi-share ko? Ano yung gospel na naranasan ko sa Panginoon Diyos? Amen po ba? So, pakikita po natin in verse 29. So, next po. In 29, on his way home, was sitting in his chariot. Amen po ba? Etong eunuch na to. Reading the book of Isaiah. So, binabasa niya yung book of Isaiah. The Spirit told to Philip, go to the chariot and stay near it. Amen? Kasi po, itong chariot na to ay, dumadaan na papunta dun sa, Jerusalem to Gaza. So, habang papunta siya, syempre, inutusan ng Diyos, uy, may chariot doon. Punta ka doon, lapitan mo yung chariot. Amen? Pagkalapit doon sa chariot, andun yung nakasakay yung eunuch eh. So, sabi, lumapit ka doon sa chariot. Hello po. Nakakatuwang isipin ng mga kapatid, kapag close ka sa Panginoon Diyos, mabilis mong marinig yung salita ng Diyos. Mabilis mong marinig yung Holy Spirit na, anak, ito yung puntahan mo. Hello po. Andyan pa ba kayo? O baka hindi nyo naririnig kasi mas malayo tayo sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, napakahalaga na yung lagi tayong malapit sa Panginoon. Lagi tayong lumalapit sa presensya niya. Lagi tayong lumalapit sa kanyang presensya dahil kapag malapit tayo sa Panginoon, mas malawak at mas malinaw ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Naririnig niyo ba yung Holy Spirit sa buhay mo? Amen? Yung sinasabi ng Holy Spirit sa iyo, matulog ka na. Matulog ka na. Ganun ba naririnig nyo? Baka iba yon, mga kapatid. Kaya sabihin mo, baka, pwede mo gisingin mo yung katabi mo, sabihin mo, baka hindi yan Holy Spirit. Amen? Hindi, Lord, baka may ibigay na vision sa akin eh. Amen? Pero, kidding aside, mga kapatid, no, sabi ng Panginoon Diyos, nagbabasa siya ng book of Isaiah, and the Spirit told to Philip, go to the chariot and stay near it. So napakahalaga po sa ating buhay na tayo po ay malapit sa Diyos upang marinig natin ang salita ng Panginoon. So sabi dito, Philip didn't just obey once. Amen? He listened step by step. Lahat ng sinasabi sa kanya ng Panginoon Diyos, ay paunti-unti niyang sinusunod. Evangelism isn't a script. Hindi nyo kailangan ng script. It is a sensitive walk with the Holy Spirit. Amen? Hindi po yan yung parang ito yung gagawin ko step by step. Kung ano yung pinapagawa ng Diyos, yun yung ginagawa niya. Amen po ba? Stay close enough to God, mga kapatid. Yun po encouragement po sa atin na tayo po ay lumapit kasama ang Panginoon Diyos. Kasi maririnig natin ang salita ng Panginoon, yung prompt sa atin ng Holy Spirit kung tayo po ay lumalapit sa Kanya. Amen po ba? Hindi ibig sabihin na umaattend ka, malapit ka sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Hindi ibig sabihin kumpleto ka sa attendance, malapit ka sa Panginoon. Amen po ba? So kaya po, napakahalaga na tayo po ay personally, eagerness na lumapit sa Lord, na Lord, gusto ko itang maranasan. Lord, gusto kong marinig yung pangungusap mo sa aking buhay. Gusto kong maranasan yung mautusan mo ako, Panginoon Diyos, sa malaking bagay. Amen? Ang tanong, ready ka ba, kapatid? Amen? We are ready to share. Kausapin natin, ask conversation. Yung simpleng conversation na pwede nating sabihin sa ating mga kaibigan o may sisharan mo, mga kapatid. Kaya po napakahalaga na listen to the Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, listen to the Holy Spirit. Kasi pag di mo narinig ang Holy Spirit, sayang yung opportunity.
Hello po. Amen po. So sabi ng 30 to 35, sabi, so Philip ran to him and heard him. Nagbabasa siya from the book of Isaiah, the prophet, and asked, do you understand what you are reading? Okay po? So, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Ito pong teksto po na ito, makikita po natin sa Isaiah 53, 7 to 8, no? Yung binabasa. It's about dun sa shepherd na yung shepherd na na magsa-sacrifice o yung magsa-suffer na shepherd. Sabi dito, naiintindihan mo ba yung binabasa mo? Amen po. Hindi siya nagbasta-basta. Pero ang tinanong niya agad, naiintindihan mo ba talaga? Tanongin mo yung katabi mo, naiintindihan mo pa ba? Hindi na. Amen? Huwag kayong magpa-distract, mga kapatid, no? Focus tayo sa salita ng Panginoon. So, sa atin, no, napakahalaga po napakahalaga po nito, no? Sabi, do you understand what you are reading? No, inumpisahan niya kung saan yung anong ginagawa nila. Amen po ba? Andyan pa ba kayo? Naalala ko, yung mga shinaran po akong doon sa Pilipinas, meron kaming project doon na makapag-share sa mga school. So, para makapag-share kami sa mga school, hindi kami makapasok sa loob kasi mga university. Pero, pag sa labas, may mga natambay na mga estudyante doon. At ang ginagawa namin, dalawa kasi kami, ginagawa namin para ma-sharean namin sila. Kasi naglalayuan pagka, kunyari, kilala mo ba si Jesus? I-share ko lang po si Jesus sa inyo. Naglalayuan sila, okay na po, ano po ako, Catholic po ako. Ay, Muslim po ako, biglang nagkakagano'n. Ang ginawa po namin technique, bumili kami ng pandesal o yung mga buns na tinapay, tapos yung palaman na cheese whiz. Then, bili kami, marami. Lapit kami doon sa mga grupo ng mga kaibigan. Nagugutom ba kayo? Patulong, ang dami nito, hindi namin maubos. Kaya baka pwede share tayo, kain tayo. Upo kami habang kumakain, bili kami ng soft drinks habang kumakain. Kamusta na kayo? Tagasan ka? Saan ka? And bigla namin share si Jesus na, okay lang ba share ko sa inyo si Jesus? Kasi napakain na Amen? Alam kang biglang umalis. Minsan yung mga simpleng bagay na pwede natin gawin sa Panginoon Diyos, ma-share lang natin sila. Napakasimple lang. Minsan, pakainin mo lang din sila. No, pwede na yun. Makakapag-share ka na. Hindi nyo kailangan parang ipilit sila na umattend ng church. Hello po. Na parang, attend ka ng church. Maririnig mo doon. Paano kung ayaw? Kaya nga sabi ng Panginoon Diyos, kasi ang church, yung ecclesia na tinatawag, hindi naman yung talagang church na church building. Yung church po, yung pag nagsama-sama yung mga believers, that is a church. That is why yung mga song leader natin sinasabi, let's worship, mga kapatid, come on church, let's worship the Lord. No, tinatawag tayo na church kapag nagsama-sama tayo, that is a church. Hello po. Kung hindi natin sila mapapunta sa church, dali natin yung church sa kanila. Hello po. Doon tayo mag-disciple. And then, pagka nagkaroon sila ng willingness na pumunta sa church building natin, then go. Amen po ba? It doesn't have to be na parang pipilitin nyo umattend ka sa church. Dalhin nyo yung salita ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kaya po napakahalaga po na tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon at tayo po ay nakikinig sa salita ng Diyos. Amen? Naintindihan po natin yung tipong nandyan kung ano sabi nga, you don't have to force conversation, mga kapatid. Hindi natin kailangan i-force na, mag-sharing tayo. Amen? Kaya nga, hayaan natin sila na magkaroon ng curiosity. Pag nagkaroon sila ng curiosity, kapatid, bakit ang ganda-ganda mo? Dahil kay Jesus. Amen po ba? Di ba? Bakit parang hindi ka na-stress dahil kay Jesus? Everything na pag dumadating sila sa point na curiosity, yun yung opportunity natin to share the gospel. Share Jesus. Amen? Follow their curiosity at tayo po may share natin si Jesus. No? Parang may nagtanong po sa akin na sa isang kapatiran po doon. Hindi naman siya kapatiran. May isang Pinay na nakatrabaho ko po doon sa past na trabaho ko. Pinay po siya. Nagtanong sa akin, sabi, kilala kong pastor. Tapos tinanong, sabi, ano yung pagkakaiba ng religion nyo sa religion namin? Amen? Ano yung pagkakaiba nyo? Nung
pinag-uusapan na, sabi, unang-una, sabi ko, ate, unang-una po, hindi po kami religion. Kami po ay community, mga nagsasama-sama na nakakilala sa Panginoon Diyos. Gusto nag-gather po kami, ayon sa sinasabi ng Bible. And different siguro yung mga ibang mga practices. Siguro may mga pinapractice kayo na hindi namin pinapractice. Pero we are studying focus on God's Word. Kung ano yung sinasabi ng Bible, yun yung inaaral namin, yun yung ginagawa namin. And dumating kami sa point na na-share ko si Jesus sa kanila. Kasi sabi ko, kasi po, ang Word of God, kasi ang salita ng Panginoon Diyos, yung si Jesus, ma-share natin sa kanila. Amen po ba? Yung gospel, si Jesus yung napaka-importante. Lagi natin ipo-point out yung curiosity nila. Mai-point out natin kay Jesus. Amen po ba? Kaya yung mga pagkakataon na sabi nga may nagtanong sa akin yung sa trabaho ko ngayon. Nagtanong sa akin yung Thursday, magkakaroon kami ng yung parang bang tawag doon, yung sama-samang bonenkay ba yun? Ewan ko sa ata yun Shinengkay pala, basta may may Shinengkay. Sabi, tinanong sa akin kasi kilala akong pastor. Tapos tinanong ako nung Japanese, sabi, pag nagkaroon kami ng mga sama-samang yung Shinengkay na ata yun tinatawag doon. Yung Atsumari na yon. Sabi, willing ka ba sumama? Sabi ko, yes po. Sasama ako. Sabi niya, kaso may mga alak doon. Hindi po ako magiinom. Sabi ko, sa akin namanay. Takido, ikitay. Bakit? Sabi, gusto ko magkaroon sila ng curiosity at tinanong niya, sabi, bakit hindi ka nagiinom? Pasok si Jesus. Amen po ba? Nandyan pa ba kayo? Sometimes kasi yung buhay natin, yun yung, pag nagkaroon sila ng curiosity sa buhay natin, ipasok agad natin si Jesus. Amen po ba? Hallelujah. Kaya po napakalaga na tayo po ay, tayo po ay willing to share yung ating binibigay sa Panginoon Diyos. So sabi niya, ask question, listen well. Let their hunger lead the way. Because evangelism isn't a performance, it is a conversation. Amen po ba? So 35, ito po yung napakaganda. How can I sabi, do you understand ano yung binabasa mo? Sabi, he said, how can I unless someone guides me? Amen po ba? So, ito pong tao na to, talaga nangangailangan siya ng tulong para maintindihan yung salita ng Diyos. How can I unless someone guides me? So, ibig sabihin, nandito po tayo for us to guide them to understand what is the word saying. Amen po ba? So, unless someone's guide me, and he invited Philip to come up and sit with him. Kasama na siya ngayon sa chariot. Amen po ba? Kasama na siya ngayon. Kasi, binigyan siya ng curiosity na mag-share na siya makikita po natin, next verse, sa 35, next po, 32 na, sabi ito yung sabi ng passage. Now the passage of the scripture that he was reading was this: like a sheep, he was led to slaughter, and like a lamb before its shearer is silent, so he opened not his mouth. In his humiliation, justice was denied him. Who can describe his generation? For his life is taken away from the earth. Na makikita po natin sa Isaiah 53. No, ito pong ito po yung description na yung ano ba tawag dito? Foretelling na yung Messiah na darating is will suffer yung slaughter, parang isang lamb na ibinigay mo pero wala siyang sinabing masama. Amen po. At ito po yung sinasabi na si Jesus Christ. Next po, 34, sabi, and the eunuch said to Philip, about whom, I ask you, does the prophet say this? About himself or about someone else? Kaya po, yung curiosity nito, shinare niya na si Jesus. Amen? Shinare niya na ang ating Panginoon Diyos. And 35, sabi dito, someone else sabi dito, then Philip opened his mouth and beginning with the scripture, he told him the good news about Jesus. Sinabi na ngayon yung good news about Jesus sa 35. Amen po ba? Yun na po yung point na sinare niya na si Jesus Christ. Now, when the opportunity opens, be ready to share. Amen po ba? Kapag may opportunity na, share natin si Jesus. Tatanong na who Jesus is,
what He did for us, amen, how can respond in faith? Napakasimple po mga kapatid. Tayo po ay nakakilala sa Lord. Tama po ba? We know that Jesus saves. And we all know that yung salvation ng Panginoon Diyos, hindi lang po sa atin, kundi para sa lahat. Amen po ba? Hindi lang po sa mga righteous people ang salvation, kundi ito po ay para sa lahat ng taong nakakilala sa Kanya at sa lahat ng gustong makakilala sa Kanya. That is why napakalaga na ma-share natin si Jesus. Amen? How can we be more knowledgeable about God? No, spend time in God's Word daily. No, makapagbasa tayo ng Biblia. So so tayo po ay ma-equip, ma-filled tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Ulitin ko po, hindi niyo po kailangan maging pastor, maging theologian para ma-share si Jesus. Amen? Basta clear po sa atin na tayo po ay nakakilala sa Panginoon, that Jesus lives, Jesus died, Jesus rose again, and also Jesus will come back. Amen, sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, mababasa po natin sa 36 to 39. Ito po yung nakakatawa. Sa 36, sabi dito, now, as they went down in the road, they come to some water. May nakita silang tubig. And the eunuch said, see, here is the water. May tubig. What hinders me from being baptized? Ngayon, nung nakilala niya si Jesus Christ, maybe in-explain sa kanya lahat ng bagay na ito about kay Jesus. At nakita po natin, sabi dito, may tubig doon. Sino makakapigil sa akin na hindi maibaptize? Hello po. Gusto niya agad magpabaptize. Gusto niya agad na ma-declare yung kanyang faith sa Panginoon. Then Philip said, if you believe with all your heart, you may, and he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Amen po ba? Naniniwala siya na ang Panginoon Diyos, no, sa kanyang buhay na si Jesus Christ. So makikita po natin baptism and also yung acceptance niya kay Jesus Christ. Hello po. Hello po. Sabi ni Philip, if you believe with all your heart, you may. Amen? Kung naniniwala ka sa Panginoon Diyos, magkakaroon mararanasan mo ito. Sabi ng eunuch na ito, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Hello po. Nakita po natin yung salvation sa kanyang buhay. Amen po ba? Hallelujah. Then next po, so he commanded the chariot to stand still. Okay? Tigil niyo muna yung chariot. And both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. Verse 39, now when they come up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away, so that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Hallelujah. Amen po ba? At biglang nawala si Philip. Amen. Matakot ka na, no? Biglang nawala si Philip. Amen. Okay. So, makikita po natin mga kapatid, it didn't force the result. Si Philip, hindi niya pinorse na, makakilala sa Panginoon to. Amen? But he just obeyed. No? Ginawa niya yung pinagagawa ng Panginoon. Sabi, we plant and water, God gives the growth. Amen? Tayo po yung nagtatanim, ang Diyos na po yung magpapalago. Amen? Kaya po napakalaga na hindi po natin kailangan maging, ulitin po, hindi niyo kailangan maging expert sa Bible muna. Amen? Bago kayo mag-share. Sometimes sapat yung kaalaman to share the gospel kung paano mo siya nakilala. Kaya po napakalaga po, ito po yung number 1 na isa sa mga maibibigay ko pong suggestion po sa bawat isa. Na-practicein po natin yung testimony natin, yung life testimony natin. Maybe this coming August po, pwede nating i-practice yung pag-share ng testimony natin dito sa unahan, kung paano nyo nakilala si Jesus, no, ma-share natin. Nang sa ganun, ma-exercise ito. Then, maibahagi natin may pagkakataon tayo. Ma-share natin si Jesus sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Willing po ba kayo na tumayo at i-share si Jesus sa inyong buhay? Amen. Hallelujah. Amen po. So, ito po sa ating buhay, practice natin yung testimony natin, no, kung sino si Jesus para sa iyo, no, sa ating buhay. Kaya po napakahalaga, no, na sa ating buhay, no, pag sabi living the mission means preaching
we often think leaving the mission means preaching to a crowd, but God says leave the mission with the one person I place in front of you. Amen? Yung isang tao na itatayo sa iyo ng Diyos, yun na yung pagkakataon mo to share the gospel. Amen po ba? Sabi, Philip left and a revival to reach one man. Nakita niyo po yung resulta? Nagpabaptize agad siya nung inaccept niya si Jesus Christ. At nakita po natin, wala si Philip, so the eunuch saw him no more. Hindi niya na nakita. Sabi, he went on his way, on his way rejoicing. Amen po ba? Gusto niyo po bang makapagpasaya ng tao? Gusto niyo po ba yung moment na to nag-rejoice yung taong ito sa Panginoon Diyos? Gusto niyo po bang maranasan nila yung joy na naranasan natin sa kanila? Sa Panginoon. No, i-share natin si Jesus sa ating mga kasamahan po ng mga kapatid. No? Hindi natin pwedeng excuse na, Lord, hindi ako ready. Amen? Kung tayo po ay willing na magpagamit sa Lord, sapat po iyon. No? Lord, Pastor, wala akong alam. No? Kung tayo po ay mag-share ng Word of God, no, sapat yung nakilala natin si Jesus. No, yung knowledge kasi ando na yun eh. Nasa prosesa mo na yan habang uma-attend ka, habang nagkakaroon ka ng willingness na magkaroon ng curiosity sa Panginoon Diyos. I-equip ka niya. Pero the moment na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, i-share mo yon. Amen? Yung testimony mo. Amen? So, huwag natin din isipin na nakakahiya. Amen? Lagi nating i-impart sa ating buhay na I will not be ashamed of the gospel. Amen? As much as possible, ma-share natin yung gospel sa kanilang buhay. Amen po? You don't have to know everything. You just have to stay. No, you just have to say something doon sa salita ng Panginoon. Amen? Pwede ba sa oras po na ito, mga kapatid, basahin ko po muna sa inyo yung ating last scripture sa Romans chapter 10 verse 14. Ang sabi dito, how then will they call on Him in whom they have not believed? And how they are to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone else or someone preaching? Sa madaling salita, mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon Diyos sa gabi nito, paano nila malalaman? Paano sila lalapit sa Panginoon Diyos kung hindi tayo mag-share sa kanila? Paano sila lalapit kung hindi nila alam? They will stay ignorance, mga kapatid. Magiging ignorante lang sila sa salita ng Panginoon Diyos. Kung hindi natin sila mai-share, si Jesus mai-share sa kanilang buhay, paano nila malalaman? That is why nandito po tayo, mga kapatid, para i-share si Jesus sa kanila. Amen? And paano nila maririnig kung walang magsasabi sa kanila? Amen po ba? Pwede ba sa oras po nito, tayo po ay tumayo?